Manatili po tayo sa pagkakatayo para ho sa pagbasa ng banal na kasulatan. Matatagpuan po sa Gawa, Kabanata 8, talatang 1 hanggang 4. At ito po ang ating mababasa at matutunghayan. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga baybahay at kanyang kilaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Tayo pong lahat ipinagpala sa pagbasa at pagkarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, aming makapangyarihang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang muli ikaw ay aming purihin, sambahin, luwalhatiin ang iyong pangalan, at muli ay makapag-aral ng iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, hinihiling po namin na pagdapatin mo po ang bawat isa sa amin upang ang aming pagsamba at ang aming pagpupuri ay magiging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Sa umagang ito rin, Panginoon, hinihiling po namin na patawarin mo po ang bawat isa sa amin sa aming mga kasalanan. Hinihiling po namin, aming Panginoong Diyos, na bigyan po kami, Panginoon, ng kaunawaan na nagmumula sa iyo upang patuloy, Panginoon, na maunawaan namin ang iyong mga salita na aming marinig sa umagang ito. Patuloy po namin dalangin, ikaw ang siyang manguna sa aming pag-aaral, sa aming pagsamba sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristong aming tagapagligtas. Amen. Mga gandang umaga po mga kapatid, sa ating pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon ay ang ating pong pamagat sa umagang ito ay chosen for a mission na matatagpuan po sa Acts chapter 8 verses 1 hanggang 8. Ano po? God chosen us not just to fill a space on earth, but to fulfill His mission. Ang Diyos po, mga kapatid, ay pinili tayo, hindi lamang okupuhan ang espasyo dito sa lupang ito na ating kinatatayuan, kundi tuparin yung misyon na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ano po ang mission nito? What is yung God's mission na ibinibigay sa bawat isa sa atin na dapat nating tuparin? To be Christ witnesses, upang maging saksi ng ating Panginoong Hesukristo. Maging saksi na ipangaral ang katotohanan na si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas, na siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Muli mga kapatid, ating pong tunghayan ang Gawa, Kabanata 8, talatang 1 hanggang 8. Ating pong muling basahin. Sabi po dito, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na yon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak maliban at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinanghisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga baybahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita, saan man sila magpunta. Verse 5, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang mga masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay na pinagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ating pong mababasa mga kapatid sa chapter 1 ng Gawa na bago umakyat sa langit ang ating Panginoon Jesus, pinangakuan
ng ating Panginoon ng kanyang malaga, nabibigyan niya ito ng kapangyarihan, pagbaba ng banal na Espiritu, at sila ay magiging saksi sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. At ang pangakong ito ng ating Panginoon sa lahat ay ito rin yung pangako sa atin na tayo magiging saksi sa ating pagtubad, sa ating misyon, sa ating pagtupad sa ating misyon ay binibigyan din tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu upang matupad ang misyong ito na ipinagkatiwala sa atin. Ngunit kung ating mababasa mga kapatid ang Act chapter 8 verse 1, isang nakalulungkot na pangyayari na kung saan ang isa sa matapang, yung isa sa na masigasig na tagasunod ng ating Panginoon sa pangangaral na si Esteban ay pinatay sa pagbato at ang pagbatong ito mga kapatid ay may pagsang-ayon ni Saulo na kung sa huli ating mababasa itong si Saulo na makakilala sa ating Panginoon ay tinawag na Pablo. At ayon sa pag-aaral mga kapatid, si Saulo ang siyang lumitis kay Esteban. At siya ang humatol ng kamatayan dito. At pagkatapos nito, ng pagkamatay ni Esteban, lalo pong sumiklab ang pag-uusig sa mga iglesia at sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Sa verses 1 and 2, 3, mababasa natin na sinang-ayunan ni Saulo yung pagpatay kay Esteban. Nung araw na yung pagkamatay ni Saulo, ang sabi po rito, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia at sa Jerusalem. So yung pagkamatay po ni Esteban, ito po yung naging daan upang lalong sumiklab yung pag-uusig sa mga iglesia at mga nanampalataya. Ang sabi po sa ating banal na kasulatan, ang sabi po rito, yung mga sumasampalataya nagkawatak-watak. At ano po ang nangyari? Nagpunta sila sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Ano nang mangyari naman po sa labi ni Esteban? Inilibing po. Pero yung mga tao na naglibing, ang sabi po rito, ang mga taong may takot sa Diyos, ay tinanghisan o tumangis ng gayon na lamang. Talagang matinding kapighatian, matinding kalungkutan, yung mga naramdaman ng mananampalataya sa nangyari kay Esteban. Samantala, mga kapatid, itong si Saulo ay sinubukan niya o sinikap niya na wasakin po yung iglesia. Ano pong ginawa niya? Pinasok niya po yung mga baybahay. Pagkapasok niya sa mga baybahay, kanyang kinakaladkad ang mga tao at ibinibilanggo ang mga sumasampalataya, ang mananampalataya, maging lalaki o babae. Kung hindi natin malalaman, mga kapatid, ang buong plano ng Diyos, magtataka tayo, mga kapatid. Kung hindi natin malalaman yung kabuang plano ng ating Panginoon, yung dakilang plano niya dito sa Jerusalem at sa Samaria at sa Judea, at sa mga mananampalataya at sa mga alagad, magtataka tayo. Sapagkat sa kabila ng pangakong ito ng ating Panginoon Kristo sa mga alagad, nabibigyan sila ng kapangyarihan, narito, isa-isa silang inuusig, isa-isa silang inaaresto, at yung nangyari nga kay Esteban, ito ay pinatay at pinagbabato hanggang sa mamatay. Ano po? Siguro, sa mga hindi po makakaunawa sa great plan ng ating Panginoon, magtataka tayo. Magtataka sila, bakit ganon? Sabi ng ating Panginoon, makakatanggap ng kapangyarihan mula sa Holy Spirit ang mga alagad. Pero bakit ganito ang nangyayari sa mga alagad at sa mga sumasampalataya? Sila ay inuusig at inaaresto at may mga banta sa kanilang mga buhay. Kung babasahin natin hanggang sa mga talatang ito na lamang, we will not be able to know the great plan of our Lord God. Nariyan na pinatay si Esteban. Nagsimula ang matinding pag-uusig. Nagkawatak-watak ang lahat ng sumasampalataya. Nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Samantala, si Saulo, niwasak niya ang iglesia, pinasok niya ang mga baybahay, kinalagkad niya ang mga tao, binalanggo ang mga sumasampalataya. Ngunit sa krisis na ito, mga kapatid, sa Jerusalem, sapagkat ito po, mga kapatid, ay nangyayari sa Jerusalem, na kung saan dito nagmimisyon ang mga alagad at mga mananampalataya. Ang matinding pag-uusig nito
Ang pagkamatay ni Esteban, ang pag-aresto sa mga mananampalataya, ang siyang nagbukas upang lalong lumawak ang pangangaral ng salita ng Diyos tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ano pong sabi sa verse 4 to 8? Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ng Kristo. Nang marinig ito ng mga tao si Felipe, ang sabi po rito, at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang sabi po, marami pong napalaya ng sama-samang espiritu, marami po ang pinagaling ng mga may sakit. Ang sabi po rito, nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yun. So ang bunga, mga kapatid, ng pagkamatay ni Esteban, ang bunga, mga kapatid, ng pag-aresto, ang bunga ng pag-uusig sa iglesia ni Saulo, ito yung lalong nagbunsod sa mga mananampalataya upang ipangaral nila ang salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Sabi po sa ating, doon sa notes po sa ating Bible, though persecution, the message was spread farther and more rapidly. Ito po yung sabi sa Reformed Bible. Sabi po, through persecution, the message was spread farther and rapidly. Ano pong sabi sa Gawa 11:19? May mga mananampalataya na kahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban, na nakarating sa Peninsya, sa Cyprus, sa Antioquia. Ipinangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Sinasabi ni Jesus, mga kapatid, sa kanyang mga alagad na pagbaba ng banal na espiritu, bibigyan sila ng kapangyarihan at sila ay kanyang magiging saksi sa Jerusalem, Judea, at sa Samaria at sa buong daigdig. Nangyari, mga kapatid, yung sinasabi ng ating Panginoon na magiging saksi siya hindi lamang sa Jerusalem, kundi maging sa Judea, Samaria at sa buong digdig. Sapagkat pagkatapos mo, mga kapatid, na patayin si Esteban, narito si Felipe na kung saan nangaral siya sa Samaria. At doon sa Samaria ay marami ang mananampalataya na nakakilala sa ating Panginoon. Maaring sa umpisa ay madali para sa kanila sapagkat nagagawa nila ito ng maayos at walang sa mga sagabal doon sa loob ng Jerusalem. Ang base nga po, kapatid, sa ating banal na kasulatan, marami po ang nadadagdag na mananampalataya at hindi lamang po daan-daan, kundi libo-libo. Sa pangangaral nga po ni Pedro, 3,000 po ang sumampalataya kay Jesus. At ang nadagdag, at nung kasama niya si Juan, 5,000 lalaki ang sumampalataya sa ating Panginoon. Kung may ilan man, mga kapatid, na umuusig, ay hindi naman ganoon katindi ang ginagawang pag-uusig sa ating sa iglesia at sa mga mananampalataya. Sa panahong ito, mga kapatid, sa panahong ito na kung saan ay doon sila nakabase sa Jerusalem, ay napaka-komportable para sa kanila. Sapagkat marami nga ang nakakilala, madali ang mag-mission, sapagkat itong si Pedro, si Juan at ibang mga alagad ay talagang marami ang naaakay sa ating Panginoon doon sa lugar ng Jerusalem. So, very komportable para sa kanila ang gumawa ng ministeryo sa loob ng Jerusalem. Ngunit, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay may ibang plano. He allowed persecution so that His people would be scattered to bring the good news of Jesus to people wherever they go. Ang plano po ng ating Panginoon, hindi lang dapat kayo manatili sa Jerusalem. Meron pang Samaria, meron pang Judea na dapat niyong puntahan upang ipangaral ang aking salita. Maaari namang yung mga tumakas kay Saul ay pinili lang nila na manatili sa kanilang lugar na pupuntahan at magtago sa pag-uusig. Pero hindi po ito ang kanilang ginawa. Wherever they go, they talked about Jesus.
Amen po ba mga kapatid? Saan man sila pumunta, they talk about Jesus. Dala-dala po nila ang mabuting balita. And this is our mission, mga kapatid. This is our mission. Wherever we go, and whatever our present situations are, kahit mahirap, we should talk about Jesus. Amen po ba? This is our mission. Pero minsan mga kapatid, hindi po ang ating Panginoon ang ating pinag-uusapan. Pagpunta po natin sa ibang lugar o pag-alis natin sa ating bahay, hindi ang ating Panginoon ang ating pinag-uusapan. Sino po madalas ang ating pinag-uusapan? Ang ating kapwa, ang ating trabaho, ang iba't ibang bagay. Pero mga kapatid, ang ating mission na ipinagkatiwala sa ating Panginoon, tulad po ng mga alagad na binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang maging saksi, ay kung saan man tayo pumunta at kung ano man ang ating kasalukuyang sitwasyon, kahit mahirap ito, dapat dala-dala ho natin ang mabuting balita ng kaligtasan na nagmumula po sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa verse 4, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagtayo sila ng iba't ibang churches. Ipinangaral nila si Jesus bilang isang tagapagligtas. They proclaimed His death as the Lamb of God who takes away the sins of the world. They witnessed to His resurrection as Lord and Savior. Ang karanasang ito ng mga unang Kristiyano ang nagpapatunay, mga kapatid, sa sulat ni Pablo, that we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Kung minasama, mga kapatid, ng mga unang alagad, ng mga unang mananampalataya, yung pag-uusig, yung kanilang kasalukuyang sitwasyon, siguro hindi na po sila nangaral ng salita ng ating Panginoon. Pero alam nila na ang lahat ng bagay ay may magandang plano ang Panginoong Diyos. Ipinagpatuloy po nila yung kanilang misyon. Ang ipangaral ang ating Panginoong Jesucristo kahit saan man sila pumunta. Ang mga unang Kristiyano ay tumakas sa Jerusalem at naging saksi ng ating Panginoon kahit saan sila pumunta. God used them to spread the good news of life and forgiveness. Ginamit sila ng Panginoon upang ispread, upang ihayag, ikalat ang mabuting balita ng buhay at ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang nagpatatag sa kanila bilang isang dedicated disciples who were committed to their Lord. Ito rin ang dapat nating matutunan, mga kapatid, sa umagang ito bilang mga anak ng Diyos at bilang kaanib ng ating church. Ang tanong, are we going to just sit back, relax, and wait for people to come through our doors? Tayo po ba ay mananatili na lang nakaupo? Pa-relax-relax at mag-iintay na lang, mga kapatid, ng mga tao nakakatok sa ating pintuan o pupunta sa ating mga tahanan? Or are we just waiting for people to decide that they need Jesus? Hindi po, mga kapatid. We need to bring Christ to people. Amen po ba? Dapat ho nating dalhin ang ating Panginoong Jesucristo sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Isa po sa nagiging kasalanan po nating mga Kristiyano na hindi po natin napapansin. Madalas, inilalagay po natin ang ating Panginoon sa loob ng isang compartment o sa loob ng isang box. At pagdating ng Sunday morning, doon lang po natin bubuksan at pag-uusapan dahil doon lang natin siya kailangan. Last Sunday po, mga kapatid, pinag-aralan natin yung intentional and personal discipleship. Sa ating pong pag-aaralan ngayon o pinag-aaralan ngayon, meron din po tayong tinatawag na intentional witnessing. Intentional witnessing. It means making it your Christian intention to be ready
to stand up and speak up for Jesus whenever the Holy Spirit gives you an opportunity. Kung ikaw ay kinakausap ng banal na Espiritu at binibigyan ka ng pagkakataon na ipahayag ang salita ng kaligtasan, dapat lagay ho tayong handa upang mag-share ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Pablo sa 2 Timothy 4, chapter 4, verse 3, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. Dapat po tayong laging handa. In season, and out of season. Na magpahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Na ipahayag ng ang nag-iisang tagapagligtas na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Be ready for the Holy Spirit. For the Holy Spirit will give you opportunities and power to share the news of Jesus Christ. Minsan, kaya nga po hinihikaya tayo ng ating banal na kasulatan na dapat wag ho tayong mahiya sa pag-share ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat bibigyan tayo ng kapangyarihan ng banal Espiritu na gawin ang lahat ng ito. Ang nais lang natin ng ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay kumikilos at tutulungan niya tayo. God chosen us not just to fill a space on earth, but to fulfill His mission. Mga kapatid, in this time of pandemic, this tough time, na yung movements po natin are restricted, bawal lang face-to-face, o kung face-to-face man, up to 30 or 50% ang siyang inaalaw. Hindi naman ho tayo pwedeng kalad ka rin ni Pablo. Hindi naman ho pwede na si Pablo ay pumunta pa sa ating tahanan at isa-isa tayong kalad ka rin palabas upang magpahayag lamang ng salita ng ating Panginoon. Ang challenge, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, ay wherever you go, at kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, we must talk about Jesus. Amen po, mga kapatid. Sa nararanasan natin ngayon, maraming paraan, mga kapatid. Maraming platform na pwede tayong gamitin. Yung social media, yung Facebook, yung internet, yung YouTube, yung online devotion. Marami tayong paraan upang ipakilala natin ang ating Panginoon. Ang nais lang ng ating Panginoon, wherever you go and whatever your present situations are, we must talk about Jesus. And this is our mission. Amen, mga kapatid. Not only to fill a space on earth, but to fulfill our mission. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito, sa mga salita na aming narinig. Maraming pong salamat sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng karunungan nagmumula sa iyo upang patuloy na maunawaan ang iyong mga salita. Hindi lamang ito naming maunawaan, kundi lalo higit ay makita namin yung katotohanan na nais mong ipaabot sa bawat isa sa amin. Makita namin, Panginoon, yung mensahe na nais mong ipadala, Panginoon, ipaintindi sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, nakita po namin yung aming tunay na misyon. Hindi lang po dapat kami nakaupo, hindi lang po dapat kami nananahimik, hindi lang po dapat kami nagiging komportable sa aming kasalukuyang kalagayan. Kundi, Panginoon, tinuturuan mo po kami, Panginoon, na maging handa sa pagpapahayag ng iyong salita. Lumabas ng aming tahanan, magsalita, hindi maging tahimik, huwag mahiya. Sapagkat alam namin na ang katotohanan ito ay hindi dapat namin ikahiya, kundi dapat namin i-share sa iba, lalong higit sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, tulad po ng mga alagad, bigyan po kami, Panginoon, ng kapangyarihan nagmumula sa iyo. Bigyan po kami, Panginoon, ng lakas ng loob
upang ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Huwag mong hayaan, mga Panginoon, kami na manatili lamang sa aming kinatatayuan, manatili lamang sa aming kinauupuan, manatili lamang sa aming mga tahanan. Turuan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng panahon, kung saan man kami pumunta, we will talk about Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen.